Sa Europa, sa gitna ng digmaan ng Russia at Ukraine at mga negosasyon, pakiramdam ko unti-unting nababaliw ang mga tao tuwing pinag-uusapan ang posisyon nila sa Moscow. Ganyan kasi ang dating nito kung titingnan ang mga bagong balita. Kinumpirma ng Kremlin na muling nagdayalogo ang Pransya sa Moscow at sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron na wala siyang ibang magagawa kundi gawin ito. Kailangang makipag-usap kay Putin. Ipinahayag ng European Commission na naghahanda ang Europa ng listahan ng mga konsesyon na kailangan ng Russia para matapos ang digmaan at maibalik ang dialogo. Hindi pa tiyak kung kailan iaanunsyo ang mga konsesyon. Kamakailan, nagpakita rin ang European Union ng bagong panukala para sa ika-20 anti-Russian na parusa. Pakete ito at ang paketeng ito ay dapat magbawas ng malaki sa kita ng Kremlin mula sa pagbebenta ng langis. Plano ng European Union na palitan ang price cap sa langis ng Russia ng pagbabawal sa mga serbisyong kailangan sa pagtransport ng gasolina. Sa totoo, posibleng hadlangan nito ang Russian tanker sa Black Sea at Baltic Sea. Pero sa huling sandali, dalawang bansa sa Europa ang tumutol. Sinabing mawawalan din sila ng kita kung ganoon. Sabi nila, masyadong malupit ito laban sa Russia na agresor. Ano nga ba ang nangyayari sa Europa, lalo na ngayong nagbabanta si Lavrov ng digmaan? Tara, pag-usapan natin ito. Ako si Alexi Pechi, sabay nating talakayin ang paksa. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link kung saan namin inilalathala ang mga agarang balita. Kamakailan, sinabi ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na si Sergey Lavrov na gagamitin ng Moscow ang lahat ng kakayahan nito kung aatakehin mula sa Europa. Nagbabanta ang Kremlin sa Europa ng digmaan, ngunit tinatakpan nila ito bilang tugon. Sa lohika nila, hindi Russia ang umatake sa Ukraine, kundi Ukraine raw ang umatake sa Russia, kaya napilitan lang silang ipagtanggol ang sarili. At ngayon, sinabi ni Sergey Lavrov, at ito ang kanyang sinabi, kung sakaling ang Europa ay isakatuparan ang kanilang mga banta, maghanda para sa digmaan laban sa amin at magsimulang umatake sa Russian Federation, sinabi ni Pangulong Putin, hindi ito magiging isang espesyal na operasyong militar mula sa amin. Ito ay magiging isang ganap na tugon militar gamit ang lahat ng aming kakayahan. Hindi naman balak ng Russia na atakihin ang Europa. Wala kaming dahilan para gawin iyon. Pinaaalala ko, ito rin mismo si Sergey Lavrov ang nagsabi tungkol sa Ukraine noong simula ng 2022, tiniyak niya na hindi balak ng Russia na atakihin ang Ukraine. Pero umatake sila. Sa wakas, naging malinaw kung paano tinatrabaho ni punong Ministro Viktor Orban ng Hungary ang kanyang bayad mula sa Kremlin. Pagkatapos magsalita ni Lavrov, pinaalala ng mga propagandista ng Russia ang totoong nangyari. Ayon kay Viktor Orban, nagbabalak umano ang mga lider ng Europa na maghanda para sa posibleng digmaan laban sa Russia sa 2030 sa pamamagitan ng paglipat sa ekonomiya ng panahon ng digmaan. Ngayon, tila oras na para sa Europa na sampalin ang walang hiya na mukha ng Russia at nagpasya na ang Europa. Kamakailan, nagpanukala ang European Union ng bagong anti-Russian na paghihigpit pero hanggang doon lang ito. Ang Gresya at Malta ang naging pangunahing hadlang sa panukala ng European Union na palitan ang price cap ng langis ng Russia ng pagbabawal sa mga serbisyong kailangan para sa transportasyon ng langis. Nag-aalala ang Gresya at Malta na maaapektuhan ang industriya ng pagpapadala sa Europa at presyo ng enerhiya, pati ang Gresya. Humiling ng paglilinaw ang Gresya at Malta sa mga panukalang magparusa sa mga banyagang pantalan dahil sa pagproseso ng langis ng Russia. Palalakasin ang pagbabantay sa mga nagbebenta ng barko para mabawasan ang tankers na napupunta sa lihim na fleet ng Moscow. Sabi nga nila, kinakabahan ang may kasalanan kaya dito na-booking ang Gresya at Malta. Paalala, noong nakaraang linggo, iminungkahi ng European Commission na palitan ang price cap sa langis ng Russia ng pagbabawal sa pag-install. Ang panukalang ito, natatama sa mga kumpanya ng siguro at transportasyon, ay nagpapakita ng hirap sa paggamit ng price cap para tunay na mapababa ang kita ng langis ng Moscow. Bahagi ang bagong panukala ng ika-20 pakete ng parusa ng European Union laban sa Moscow dahil sa pag-atake nito sa Ukraine.
Ang pagpapatupad ng bagong panukala ay nakasalalay din sa suporta ng mga bansa sa G7 na sabay-sabay na nagpatupad ng price cap noong katapusan ng 2022. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang posisyon ng Estados Unidos kung papalitan ba ito o hindi. Kasabay nito, ang bagong pakete ng parusa ng European Union ay may panukalang magpatupad ng limitasyon laban sa ilang kumpanya sa China at iba pang bansa na nagdadala sa Russia ng mahahalagang bahagi para sa industriya ng militar. Ang pakete ring ito ay nakatuon laban sa mga operator ng cryptocurrency at ilang bangko sa gitnang Asya at Laos na tumutulong sa Moscow na iwasan ang mga parusa. Iminungkahi rin ng European Union na gamitin ang kanilang kasangkapan laban sa pag-iwas sa parusa, na nagbabawal sa pag-export ng makinang pang-industriya at ilang kagamitang pang-radyo sa Kyrgyzstan. Ngunit sinabi ng Alemanya na nag-aalala sila na maaaring maapektuhan ang relasyon nila sa Kyrgyzstan na mahalaga para sa kanila. Sige, tuloy ang pagbibigay ng makina sa kanila at hayaan silang ipasa sa mga Ruso. Magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Pero hindi pa dito nagtatapos. Inanunsyo ng tagapagsalita ng Pangulo ng Russia na si Dmitry Peskov na muling nagkaroon ng teknikal na ugnayan ang Pransya at Russian Federation. Ngunit hindi pa nakikita ng Moscow ang kagustuhan ng Paris na magdaos ng pag-uusap ng dalawang lider. Kinumpirma ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang pagbubukas muli ng dialogo dahil sa bagong yugto ng digmaan ng Russia at Ukraine. Narito ang pahayag ni Macron. Ayaw naming ipasa ang usaping ito sa iba, hindi magbabago ang ating geographical na lokasyon. Gusto man natin ang Russia o hindi, mananatili ito rito pati bukas. Dapat aktibong sumali ang mga lider ng Europa sa proseso ng kapayapaan. Tiniyak ng Estados Unidos ang pagtulong sa pagtapos ng digmaan, pero hindi sila dapat makialam sa usapan kung kailan sasali ang Ukraine sa European Union. Sa ngalan ng blog members, tinatalakay ang issue ng paggalang sa sarili. Mahalaga ang muling pagbubukas ng dialogo sa European Union at Russia, ngunit dapat itong maging konstruktibo at walang pamimilit sa Ukraine. Sa isang banda, maiintindihan ang kagustuhan ni Macron, pero ayaw niyang ibigay ang buong dialogo sa mga Ruso at Amerikano, lalo na sa usaping arkitekturang pangsiguridad ng Europa. Ngunit ginagamit ng Russia ang mga kontak na ito kahit pahiwatig lang sa ibang paraan. Ngayon, si Sergey Lavrov pa rin ang nagsasabi na ang Moscow daw ay may mga lihim na kontak sa ilang mga lider ng Europa. Bakit ito ginagawa? Para pag-awayin ang mga Europeo at posibleng pati Ukraine. Narito ang sipi. Hindi ko itatago. May mga kontak kami sa ilan sa mga lider ng Europa. Sila mismo ang tumatawag at humihiling na huwag ipaalam ang mga pag-uusap na ito. May ilan pa nga na pumupunta rito, sa Moscow, at palihim na nakikipag-ugnayan sa amin. Gayunpaman, hindi nagkakaiba ang sinasabi ng mga lider ng Europa sa saradong pakikipag-ugnayan at sa publiko. Pareho pa rin ang panawagan, tapusin na, may kailangang gawin. Ngunit ang Europa ay nanatiling hindi nakikialam at negatibo, na nangangahulugang nais nila ang estratehikong pagkatalo ng Rusya. Ganito ang posisyon nila, hindi dapat matalo ang Ukraina o manalo ang Rusya dahil mawawala ang dangal ng Europa. At lahat ng ginagawa nila ngayon ay para hindi masira ang mga negosasyon na tila nabubuo sa pagitan natin at ng mga Amerikano. At ngayon, sumasali na rin ang mga kinatawan ng Ukraina sa kanila. Dito, mahalagang banggitin na, kahit ayon kay Lavrov, sa mga pagpupulong, hindi nagbago ang posisyon ng mga Europeo. Hindi sila nagkompromiso. Hindi dapat manalo ang Russia, at tama iyon. Sa ganitong aspeto, medyo kampante ako tungkol sa mga kontak ng grupo ni Macron sa mga Ruso. Malabong may magtaksil sa Ukraina doon. Dapat nating tandaan na may sariling interes ang mga Europeo na dapat pansinin. Ang larong ito tungkol sa parusa, minsan ginagawa, minsan hindi, at kung magkano ang kikitain ng bawat isa ay mukhang mapagkunwari. Dito ako magtatapos. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa episode na ito. Kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon at pag-subscribe. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.